Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Mula noong bata pa lang ako yung tipo na kapag may nakitang aso o pusa na ligaw o gala, ay bibigyan ko ng pagkain. Kahit na anong meron ako gaya ng tinapay, biskwit, at kung may ekstrang barya, bibili ako sa tindahan at ipapakain sa aso o pusa sa kalsada. Sa makatuwid, malambot ang puso ko sa mga hayop, kahit na wala akong sariling alaga. Pakiramdam ko kasi kung meron akong alaga, itutuon ko dito ang aking atensyon. At kapag nakakita ako ng ibang hayop sa kalsada, baka hindi ko na ito mabigyan ng pagkain. Marahil kaya din marami akong kaibigan sa paaralan dahil sa aking ganitong katangian. Nakita nilang ako ay mabait at maayos ang trato ko sa kanila, kaya ganoon din sila sa akin. Nung nagtapos ako ng sekundarya, nagtrabaho ako bilang waitress habang nag-aaral ng kolehiyo. Nakilala ko si Ramil sa isang get-together ng aking mga kaklase sa isang restaurant. Agad kong napansin ang kanyang tangkad, matipunong katawan at magandang ngiti. Kumbaga, nabighani ako sa kanya mula sa unang tingin. Nung ipinakilala siya sa akin, nagsimula kaming mag-usap. Hindi ako nakaramdam ng pagkailang na parabang matagal ko na siyang kilala. Madaling kausap at mapagbiro din ito. Na isa sa mga katangian ng lalaking gusto ko na mayroong sense of humor. Matapos ang gabing iyon, nagpalitan kami ng numero at nagsimula kaming maging textmate. Ang pagiging textmate namin ay nagpatibay ng aking nararamdaman at batid kong ganoon din siya sa akin. Dito nagsimula kaming mag-date hanggang sa naging magkasintahan kaming dalawa. Nung nakatapos ako, pumasok akong clerk sa ahensya ng gobyerno hanggang sa matanggap ako bilang permanenteng empleyado. Kasabayan nito, nag-live-in kami ni Ramil na may maayos din na trabaho. Pareho kaming nagbanat ng buto para makaipon sa aming kinabukasan. Hanggang sa isang gabi, masinsinan akong kinausap ni Ramil at may gusto siyang italakay sa akin. Kaya nabatid kong mukhang seryoso ang sasabihin niya. Ang kanyang bunsong kapatid na babae, na kapatid daw niya sa ama, ay buntis at hindi niya alam kung sino ang ama. Malaking problema ito sa pamilya dahil siya ay bata pa at wala pang 20 anyos. Halatang napabarkada at mukhang maraming kaibigang lalaki at hindi alam kung sino ang nakabuntis sa kanya. Wala siyang balak na alagaan ito at buo na ang pasya at desididong ibigay ang sanggol sa ampunan. Akala ko magtutulungan silang pamilya para masuportahan ang bata. Pero hindi pala ganoon ang kanilang plano. Nung malaman ko iyon, ang totoo, dumudugo ang puso ko. Dahil naaawa ako sa sanggol na walang kasalanan sa mundo, walang kamuwang-muwang, pero sa oras na ipanganak ito, siya ang sasalo ng hirap na hindi karapat-dapat sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit dahil kung iyong mga aso at pusa sa kalye, labis akong nalulungkot sa kanila. Paano pa kaya ang tao? Hindi ko maintindihan ang mga tao na hindi nagpapahalaga sa buhay, na mas pinili ang kalayaan kaysa ang harapin ang responsibilidad na sila naman ang may gawa. Hanggang sa nagdesisyon ako na nagpabago ng buhay ko. Kinausap ko si Ramil at sinabi ko sa kanya ang aking plano. Ramil, bakit hindi na lang tayo muna ang pansamantalang mag-alaga sa sanggol? Baka sakaling magbago ang isip ng kapatid mo. Tinanong ako ni Ramil ng madaming beses kung sigurado ba ako sa desisyon ko at ilang beses din akong sumagot na, oo, sigurado ako. Makalipas ang mahigit na 6 na buwan, ipinanganak ang napakagandang sanggol na nasaksihan ko sa tanang buhay ko. Nung oras na nasa bisig ko ang sanggol sa unang pagkakataon, ang puso ko ang bilis ng tibok at kasabayan nito, para itong natutunaw. Karga-karga ko ang maliit, cute at ang gaan na parang kasing timbang ng cotton candy na nakabalot sa kumot na parang suman.
Natutulog ito at hiniheli ko hanggang sa namalayan ko na may pumatak na luha sa aking mga mata dahil sa sobrang tuwa. At bigla akong bumulong. "Hello Janelle, welcome to the world." Pagkasabi ko nun, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at biglang ngumiti at natulog muli. Hindi man siya galing mula sa aking dugo at laman, pero parang naramdaman ko ang koneksyon naming dalawa ay malakas. At doon ko napagtanto na siya ay ang aking anak, siya ang aking baby. At sa edad na 23, ako ay naging ina. Makalipas ang ilang araw sa ospital at pwede nang umuwi si Janelle, magmula noon, katabi ko siyang matulog, nagpapalit ng diaper, bantay sa magdamag at kinakantahan ito. Si Ramil naman, hindi nagpakita na tumulong sa pag-aalaga sa bata. Marahil ayaw niyang mapalapit at naintindihan ko naman ito. Kahit na ganoon ang kilos ni Ramil, hindi ko ito alintana dahil ang aking kaligayahan ay nag-uumapaw. Ang isang anghel na galing sa langit ay bumaba sa lupa at ako ang napiling makasama niya. Sa gabi ako ang nag-aalaga sa kanya at sa umaga naman ay ang aking ina habang ako ay nasa trabaho. Bago pa mag-1 taon si Janelle, nakailang beses akong nagtanong kay Ramil kung nagbago ang isip ng kanyang kapatid na akuin nito ang kanyang responsibilidad, pero palaging hindi ang sagot nito. Hanggang sa ilang buwan bago ang unang kaarawan ni Janelle, sinabi ko kay Ramil na gusto kong akuin ang responsibilidad sa pagpapalaki sa bata. Tinanong ko din siya kung ayos lang ba sa kanya na maging anak namin si Janelle. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ramil at nagsalita ng, "Ano? Sigurado ka? Okay lang sa'yo kahit hindi mo siya anak?" Tumango ako at sumagot ng, "Oo, kahit hindi siya nanggaling sa akin, anak ko si Janelle, ako ang nanay niya." Kinausap daw niya yung kapatid niya at sumagot lang ito ng huwag siyang aasahan sa pera o hingan sa pagpapalaki kay Janelle. Wala naman akong intensyon na hingan siya ng pera, pero nakaramdam ako ng kirot dahil wala siyang kaamor-amor sa sarili niyang anak. Ang isa pang napagdesisyonan ko ay hindi ko na gustong magkaanak kami ni Ramil. Pakiramdam ko, baka makaramdam si Janelle ng pagkailang, lalo na kung malalaman niyang ampon lang siya. Nung sinabi ko kay Ramil ang desisyon ko, okay lang daw sa kanya. Kahit na may anghel kami sa loob ng bahay, ang bawat oras na nagdaan ay pahirap ng pahirap. Dito ko napagtanto na hindi biro ang magkaanak. Malaki ang gastos na higit sa inaasahan ko. Kung minsan, kung wala akong mapag-iiwanan sa bata, ako ay lumiliban sa trabaho, lalo na kung hindi pwedeng mag-alaga ang aking ina. Hindi pwedeng maapektuhan ang aking trabaho dahil dito nakasalalay ang aming mga pangangailangan. Isa pang dahilan kung bakit naghihirap ang aming buhay dahil lumabas ang tunay na kulay ni Ramil. Ilang taon mula nung kami ay magsama, napagtanto kong siya ay isang taong tamad. Mukha naman nagtatrabaho siya ng maayos bago pa man kami magsama. At nung nagsasama na kami, matapos ang ilang taon, siya ay laging late sa pagpasok sa trabaho at minsan hindi pa siya pumapasok. Ang resulta, siya ay nasisisante sa trabaho. Maghahanap muli ng trabaho, tapos masisisante, tapos maghahanap muli. At yung mga araw sa pagitan ng meron siyang trabaho o wala, siya ay madalas makipagkita sa kanyang mga kaibigan o nanonood ng TV hanggang sa abuti ng madaling araw at doon matutulog. Sa bandang huli, kailangan kong magtrabaho ng mabuti para sa aming tatlo. Subalit, kahit na labis ang aking pagod, palagi itong napapawi sa tuwing yayakapin ko si Janelle. Umaasa ako na panandalian ang ganoong ugali ni Ramil, pero habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. Parang may sariling buhay. Kaya naman imbes na lagi kaming mag-away, pinabayaan ko siya sa gusto niyang gawin at itinoon ang atensyon ko sa aming dalawa ni Janelle. Ngunit, ang tunay na pagsubok ng aking buhay ay bago pa lang magsisimula. Hanggang sa isang araw, umuwi na si Ramil galing sa inuman tuwing umaga na. At kung minsan, inaabot ng araw na hindi siya umuwi. Ang rason niya ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan at sila ay nagiinuman.
Kahit na ilang beses akong nagalit, nagsabi sa kanya pero paulit-ulit itong nangyayari. Hanggang sa kalaunan, nahuli ko siyang may ibang babae. Masakit, umiyak ako, nagmakaawa na magbago pero mukhang matagal nang wala nang nararamdaman sa akin si Ramil. Dahil imbes na humingi ng tawad sa akin, siya pa itong galit na galit. Dito ko napagtanto na hindi na siya ang dating Ramil na nakilala ko. O marahil hindi ko lang ito napansin dahil magaling siyang magbalat kayo. At nung kakasimula pa lang ni Janelle mag-aral sa elementarya, dito nagsabi sa akin si Ramil na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin dahil may gusto siyang ibang babae na nakilala niya sa bar. Hindi ako makapaniwala na mangyayari sa akin ito. Pero ang mas nakakagulat ay isasama niya si Janelle sa pag-alis niya. Siyempre, mariin ko itong hindi pinahintulutan. Nagtataka ako bakit bigla siyang nagka-interes kay Janelle. Mula pa noong ipinanganak ito, wala siyang pakialam. Hindi pwede. Hindi maaari dahil ako ang nag-alaga at nagpalaki kay Janelle. Umalis ka kung gusto mo pero may iwan sa akin ng bata. Mariin kong sagot. Nung marinig ko ang sagot niya, dito na ako nagulantang. Hindi anak ng kapatid ko si Janelle. Anak ko siya. Ako ang ama ng bata. Wika niya. Nung una sa isip-isip ko, anong klaseng pag-iimbento ito? Dito inamin niya sa akin ang katotohanan na nagsinungaling siya sa akin dahil sa takot na iwanan ko siya sa oras na malaman kong anak niya si Janelle. Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano niya ako malilinlang at kasabwat niya rito ang kanyang pamilya. Lahat sila ay nagsinungaling sa akin. Sa lahat ng taong lumipas, niloloko lang pala ako ni Ramil. Dahil labis na napalapit sa akin ng bata, hindi pwedeng mawala sa akin si Janelle. Hindi, anak ko si Janelle. Kahit na hindi ako ang kanyang ina, pakiusap, huwag mo siyang kunin sa akin. Pagmamakaawa kong sabi. Ngunit kahit anong pagmamakaawa at pakikiusap ang gawin ko, hindi ako pinakinggan ni Ramil. At sa isang iglap, ako ay nag-iisa. Nung niyakap ko si Janelle, hindi ko siya mabitawan. At mukhang nakaramdam si Janelle na may nangyayaring hindi maganda dahil maging siya napakahigpit ng kanyang yakap sa akin. At nagsimulang umiyak na, "Mama, ayaw kong sumama sa kanya. Ayaw kong sumama." Sapilitan kami ni Janelle na pinaghiwalay ni Ramil sa aming pagkakayakap na para akong binalatan nung kinuha niya si Janelle. Nung unang gabi na wala sila, dito ako nakaramdam ng matinding lungkot at pag-iisa. Sa labis kong pangungulila, yakap-yakap ko ang ibang damit na naiwan ni Janelle habang tumatangi sa bawat gabing lumilipas. Hindi ako nangahas na labhan ang damit dahil natatakot ako na mawala ang kanyang amoy. Pinayuhan ako ng mga magulang ko at mga kaibigan ko na kalimutan sila. Tutal naman hindi ako kasal at isa pa, hindi ko naman anak si Janelle. At ituon ang atensyon ko para makahanap ng mas matinong lalaki at magkaroon ng sarili kong anak. Pero wala ni isang salita mula sa kanila ang pumapasok sa kokote ko. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, huwag po ninyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Salamat po. Mahal na mahal ko si Janelle. Ang laman ng utak ko ay walang iba kundi ang batang iyon. Kung kumain na ba siya, kung naligo ba siya ng maayos, kung nagsuklay ba siya ng buhok. At dahil hindi ako makatiis, pasikreto ko siyang binibisita sa lugar kung saan siya nakatira. Minsan, nakikita ko siya sa labas ng bahay na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Minsan, kapag pumapasok siya sa paaralan, mag-iintay ako sa gilid at doon ko siya makikita na naglalakad bago pumasok at papauwi ng kanilang bahay galing sa eskwelahan. May bitbit din akong kamera. Kumuha ako ng madami niyang litrato mula sa malayo at iyon ang tinitingnan ko sa gabi bago ako matulog. Hindi ako makalapit kay Janelle dahil pinagbantaan ako ni Ramil na ipapapulis niya ako. Kaya nandoon lang ako ilang metro ang layo para lang masilayan ko ang bata. Sinulat ko sa papel ang mga bagay na gusto kong sabihin kay Janelle hanggang sa dumami ito at naipon ng naipon. Pakiramdam ko kasi sa ganitong paraan para ko na din siyang kinakausap. At dumating ang araw ng kanyang graduation sa elementarya. Nung nakita ko si Janelle, nadurog ang puso ko dahil
ang ibang mga bata kasama ang kanilang mga magulang, maging ang kanilang lolo at lola. Pero si Janelle, nandoon nakatayong mag-isa. Ang gulo-gulo ng buhok, madumi ang suot na damit at halatang halata na hindi siya naaalagaan mabuti. Hindi ako makatiis na tumayo lang doon, kaya naman nagdesisyon akong lumapit sa kanya. Nung matapos na ang programa, tinapi ko siya sa kanyang balikat. Pagharap niya sa akin, nung una nagulat siya. Sa tingin ko hindi niya ako kaagad nakilala. Pero makalipas ang ilang segundo, nakita ko nang tumutulo ang kanyang luha at dito na siya nagsimulang humagulgol. Bigla niya akong niyakap. Maging ako, hindi ko na mapigilan ang aking mga luha at kaming dalawa ay umiiyak doon habang magkayakap. Ang tagal ng panahon ko itong inaasam, pinapanaginipan, ang maramdaman siyang muli sa bisig ko. Ang saya-saya ko ng mga sandaling iyon, nung pareho na kaming tumahan habang siya ay humihikbi pa ng bahagya. Nagtungo kami sa isang restaurant at umorder ng maraming putahe. Kitang-kita ko ang tuwa at kislap sa kanyang mga mata habang inihahain ang mga pagkain sa aming harapan. Halata ding matagal ng panahon na hindi siya nakakakain ng masarap. Maya-maya pa, ang bilis niyang nilunok ang mga pagkain nasa bibig niya. Ay, mukhang hindi din siya kumakain sa tamang oras sa isip-isip ko. Nung matapos kaming kumain, nagkamustahan at nagkwentuhan kami sa mga bagay-bagay. Sinabi ko din sa kanya na ilihim niya ang pagkikita naming iyon. Pinakita ko din ang mga litratong kuha ko sa kanya at sinabing kahit hindi kami magkasama, hindi man kami nagkikita, palagi akong nandyan para sa kanya. Mama, salamat po. Alam ko po na nandyan kayo. Nararamdaman ko po ang presensya ninyo. Ang saya-saya ko po ngayon, pinakamagandang regalo ko pong natanggap ay nakita ko po kayong muli. Malambing niyang wika. Natanong ko kung nasaan ang kanyang ama. Ang sabi niya, ang kanyang stepmother ay hiniwalayan si Ramil. 2 taon na ang nakakalipas dahil ang kanyang ama ay walang pera, walang trabaho at palagi pa itong nagiinom. At nitong nakaraang taon ay iniwan ni Ramil si Janelle sa pangangalaga ng kanyang ina. At mula noon ang lola ang nag-aalaga kay Janelle na palaging iritable lalo na kapag walang perang binibigay si Ramil pambili ng pagkain. Hindi na ako magtataka at pinaniniwalaan ko ang kwento ni Janelle. Nakakagalit lang kasi baluktot mag-isip si Ramil na parang ang utak ay nasa paanan dahil hindi niya rin naman pala aalagaan ng maayos si Janelle. Kinuha pa niya ito sa akin. Walang hiyang lalaking iyon. Hinatid hanggang sa may kanto malapit sa kanyang tinutuluyan si Janelle. Binigyan ng pera at binigay ko din ang aking numero na pwede niya akong tawagan sa oras na kailanganin niya ako. Nung pag-uwi ko sa bahay, hindi ako mapakali. Hindi ko maatim na ganoon ang sitwasyon ni Janelle. Hindi ko kaya na walang gawin, kaya naman kinabukasan, nagdesisyon akong kausapin ang lola ni Janelle. Pagdating ko doon, wala nang paligoy-ligoy at sinabi ko sa kanya ang aking pakay na ako ang mag-aalaga kay Janelle. Tutal, pinababayaan naman ng sariling ama. Sa tingin ko, ang tumatakbo sa isip ng lola ni Janelle na ako ay wala na sa katinuan dahil walang sino man ang taong gustong mag-alaga lalo na hindi nila kadugo. Agad niyang tinawagan si Ramil para ipaalam ang pakay ko. Nagintay ako doon at ilang sandali dumating si Ramil at ang unang salitang sinabi ay, "Magkano?" "Ha? Anong magkano?" tanong ko. "Magkano ang ibibigay mong pera kapalit ni Janelle?" "Siyempre, ginastusan ko yan. Ako ang nagpalaki. Kailangan kong bawiin ang mga nagamit ko," sagot niya. Tuluyan ang nilamon ng kawalang hiyaan ang lalaking iyon. Nakakasuklam at nakakasuka siya. Hindi na siya tao. Ang kampo ng demonyo ang nananalatay na sa kanyang ugat. Ibinigay ko sa kanya ang ipon ko at tinanggap niya ang sinabi kong halaga. Matapos ang pag-uusap na iyon, kapiling ko na si Janelle. Malaki na si Janelle at alam na niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Alam din niyang hindi ako ang tunay niyang ina, kaya palagi siyang nagpapasalamat. Palaging naguhugas ng plato, linis ng bahay, naglalampaso ng sahig, maging pag-uwi ko galing trabaho.
Bibigyan niya ako kaagad ng isang basong malamig na tubig. Ibang-iba na siya nung huli ko siyang nakita. Kung noon makulit, ngayon matured na sa kanyang edad. Kaya lagi kong pinapaalala sa kanya na anak ko siya at ako ang kanyang ina. Hindi niya kailangang umasta na para ko siyang alila. Hindi ko siya binawi para magsilbi sa akin. Sa tuwing nagpapaalala ako, ngingiti ng bahagya at tatango. Makalipas ang ilang linggo, mas komportable na si Janelle. Nagbibiro, palaging nakangiti at madaldal na gaya noong maliit pa siya. Matapos ang 1 taon mula nung makuha ko si Janelle, nagpropose sa akin ang aking nobyo na buong puso din niyang tinanggap si Janelle, na matagal na niyang kilala dahil sa aking mga kwento at litrato. Ang mister ko na mabait, malawak ang pangunawa, na nahanap ko na ang lalaking para sa akin. Sabi niya, kung si Janelle labis ang aking pagmamahal, paano pa kaya siya, na alam niyang hindi ko siya iiwanan at tapat ang aking pagmamahal. At kami ay naging isang buo at tunay na pamilya. 1 taon matapos ang aking kasal, biniyayaan kami ng isang malusog at cute na baby boy. Si Janelle ay tuwang-tuwang alagaan ang sanggol at itinuring na kapatid na labis akong natutuwa habang pinagmamasdan sila na naglalaro, nanunood ng TV, sabay kumain at iba pa. Lumipas ang panahon, si Janelle ay nakatapos na ng kolehiyo at nagsimulang magtrabaho sa event management company, na ang kumpanyang ito ang nag-aayos at nagpo-promote ng mga produkto, business and social events. Kitang-kita ko sa kanya na labis niyang nagustuhan ang kumpanyang pinasukan niya. Nagbibigay din siya ng pera bilang sukli sa lahat ng mga ginawa namin para sa kanya. Pinipilit niyang kunin ko ito, kaya naman ang ginawa ko, inipon ko ang mga bigay niya sa akin kada buwan at ibibigay ko sa kanya iyon sa oras na handa na siyang mag-asawa. Maayos ang takbo ng kapalaran para kay Janelle dahil natagpuan niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Nagustuhan din siya ng mga magulang ng kanyang fiancé at sinuportahan, pinasbasan ang kanilang kasal. Subalit 1 linggo bago ang nakatakdang kasal, habang nanonood kami ni Janelle ng TV, merong kumatok sa aming pintuan. Nung pagbukas ko, nakita ko si Ramil, ang dumi-dumi ng damit na parang palaboy at hinahanap si Janelle. Sa totoo lang, hindi ako nakapagsalita hanggang sa nasa likuran ko na si Janelle. Anak, nabalitaan kong ikakasal ka na. Nandito ako para tumayong bilang ama sa'yo. Ihahatid kita sa altar. Ang tindi, ibang level na. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ama? Hindi ho kayo ang ama ko. Meron akong mamagulang, sina mama at papa. Iritableng sagot ni Janelle. Ganon. Hindi mo ako imbitahan sa kasal mo. Mas gusto mo pa yung mga peke mong mamagulang. Di bale, iimbitahan ko na lang ang sarili ko at ipagkakalat ko sa lahat ng mga bisita mo na ikaw ay suwail at walang galang na nilalang. Wala kang utang na loob. Pagbabantang sabi ni Ramil. Magkano? Maikling sambit ni Janelle. Nabigla siya sa sagot ni Janelle pero ngumiti ito at sinabi ang halagang gusto niya. Okay, ibibigay ko sa iyo ang pera sa loob ng 3 araw at ipapangako mong hindi ka na kahit kailanman magpapakita sa amin, sagot ni Janelle. Oo, madali lang naman akong kausap, basta matanggap ko yung pera. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Nakangiti niyang sagot. Papaalis na si Ramil nang bigla itong humarap muli at nagsalita ng, Congratulations! Siya nga pala. Biglang isinara ni Janelle ang pintuan. Hindi na niya pinakinggan ang sasabihin ni Ramil. Iyon na din ang huling pagkakataon na nakita namin si Ramil. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang ganda at enggrande ng disenyo. Mula sa backdrop, mga bulaklak, mga masasarap na putaheng nakahain nung araw na iyon. Bago sumayaw ang bride and groom, nagsalita si Janelle ng, mga kaibigan, mga kapamilya. Nagsimula itong naglakad patungo kung saan ako nakaupo at kinuha ang aking kamay. Ma, tayo po kayo. At humarap sa mga bisita. Bago ko po simulan ang bagong yugto ng aking buhay, gusto kong sabihin sa inyong lahat na nandito ngayon na hindi ako ang Janelle na kilala nyo ngayon
kung hindi dahil kay Mama. Utang ko sa kanya ang lahat na sa tingin ko kailanman hindi ko kayang bayaran. Sa katunayan, kahit na hindi ako galing sa sinapupunan niya, hindi man siya ang nagluwal sa akin, pero ipinanganak ako sa pamamagitan ng kabutihan ng kanyang puso. Kaya buong buo kong pinagmamalaki na ako ang iyong anak at ang ginang nakatabi ko ngayon ang aking magiting na ina. I love you, Ma, wika ni Janelle. Ako naman habang nakikinig sa sinabi niya, pinagmamasdan lang siya at tumutulo ang aking luha. Nananumbalik sa aking alaala nung una ko siyang kinarga sa aking bisig, na ang sanggol na iyon ay lumaking mabuting bata. Hanggang sa narinig kong naghihiyawan, nagpapalakpakan ang mga bisita at naramdaman ang mainit at mahigpit na yakap ni Janelle. Para akong lumilipad sa alapaap at kaming dalawa ay nagtungo sa dance floor at nagsimulang magsayaw ng mother and daughter dance. O ang aking baby girl, parang inakay, handa nang ibuka ang kanyang pakpak para lumipad at lumisan ng kanyang pugad. At ako naman ay ang inang ibon na handa na siyang pakawalan. Ito ang tumatakbo sa isip ko habang ibinigay ko ang kamay ni Janelle sa kanyang mister at nakangiting pinagmamasdan silang sumasayaw. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!